Magandang araw po sa ating mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo ay nasa lesson 9 sa ating kwento ng pag-asa, ang pagpapalayas sa Hardin ng Eden. Dahil sa pagsuway ni na Adan at Eva, naging sanhi ito na mawala ang kanilang karapatang manirahan sa harding tila paraiso na pinaglagyan sa kanila ng Diyos. Itinaboy sila palabas ng Diyos mula roon. Sa Genesis chapter 3 verse 22. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay ng buhay at hindi na siya mamatay. Merong dalawang puno. Ang isang puno ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama at ang isa ay ang puno ng buhay. Dahil kumain sila ng bunga ng ipinagbabawal ng puno, ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, nagkaroon sina Adan at Eva ng personal na karanasan na malaman ang tungkol sa kasalanan. Ngunit ang Diyos alam ang mabuti at masama, kailanman ay hindi naranasan ang kasamaan dahil ang Diyos ay mabuti. Mayroon pang isang puno na baka pitasin nila at hindi na mamatay. Ito ang puno ng buhay. Kung kakain sila nito, ay mapapahiwalay sila ng walang hanggan sa Diyos. At ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahiwalay sa Kanya. Sa Genesis chapter 3 verse 23 hanggang 24, kaya naman pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ng ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ito ba ay isang paghatol ng Diyos o isang biyaya? Ito ay isang paghatol sapagkat ang Diyos ay pantay humatol. Nawala kina Adan at Eva ang napakasaganang hardin, ang pribilehiyo na tumira at matamasa ang mapayapa at magandang paraiso. Ito ay isang biyaya rin dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at ayaw niyang tayo ay mahiwalay sa Kanya, kaya pinalayas nila sila sa hardin upang hindi nila makain ang bunga ng puno ng buhay na magpapahiwalay sa mga tao ng walang hanggan sa Diyos. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po muli sa ating lahat.